Pagpupulong essay kalagitnaan ng MGA Saksi Enay Jehovah. Ara essay linggo ng Abril 20 tandang bawas 26, 2026. MGA kayamanan mula essay salita ng GS. Magkano ang handa mong ibayad? Mga minamahal na kaibigan, ngayon ay isasaalang-alang natin ang isang nakakapagpaisip na tanong. Magkano ang handa mong ibayad? Hindi gamit ang pera, kundi gamit ang iyong oras, pagsisikap, at atensyon. Ano ang handa mong ibigay upang makamit ang isang bagay na tunay na mahalaga? Simulan natin sa pamamagitan ng pagtingin sa iniaalok sa atin ni Jehovah. Samahan mo akong dumako sa Isaias 54:13. Sinasabi nito, lahat ng iyong mga anak ay magiging mga taong tinuruan ni Jehovah, at ang kapayapaan ng iyong mga anak ay magiging sagana. Kay gandang pangako. Si Jehovah mismo ay handang magturo sa atin. Isipin iyan sandali. Ang lumikha ng sansinukob ay handang gabayan ang mga disakdal na taong tulad natin. At kapag hinayaan natin si Jehovah na magturo sa atin, ano ang resulta? Sinasabi ng talata na magkakaroon tayo ng saganang kapayapaan. Hindi lamang kaunting kapayapaan, kundi malalim at pangmatagalang kapayapaan sa ating mga puso. Ang pangakong ito ay unang binigkas tungkol sa bayan ng Diyos. Ngunit ngayon ay naangkop ito sa lahat ng gustong matuto mula sa Kanya. Sa buong mundo, ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay nagtitipon upang maturuan ni Jehovah. Tulad ng inihula ni Isaias, sinasabi nila, tuturuan niya tayo tungkol sa Kanyang mga daan, at lalakad tayo sa Kanyang mga landas. Napakalaking pribilehiyo iyon. Ngunit ngayon, dapat nating tanungin ang ating sarili. Kung si Jehovah ay nag-aalok na turuan tayo, ano ang halaga ng ating pag-aaral? Alamin natin. Mangyaring bumaling sa Isaias 55, 1:2. Sinasabi nito, halina kayo, lahat ng nauuhaw, halika kayo sa tubig, bumili ng alak at gatas ng walang pera at walang bayad. Bakit kayo patuloy na nagbabayad ng pera para sa hindi tinapay? Bakit ang inyong pagpapagal ay para sa hindi nakakabusog? Makinig kayong mabuti sa akin, at kumain na mabuti. Napaka-interesante nito. Sinasabi ni Jehovah na maaari tayong bumili ng walang pera. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang espiritual na katotohanan ay libre sa isang diwa, ngunit may kailangan pa rin ito mula sa atin. Dapat tayong magbayad gamit ang ating oras at pagsisikap. Inihahalin tulad ni Jehovah ang kanyang salita sa tubig, gatas, at alak. Ang tubig ay nagpapaginhawa sa atin. Ang gatas ay nagpapalakas sa atin. Ang alak ay nagdudulot ng kagalakan. Sa katulad na paraan, ang salita ng Diyos ay nagpapaginhawa sa ating isipan, nagpapalakas sa ating pananampalataya, at nagdudulot sa atin ng tunay na kaligayahan. Ngunit pansinin ang isang bagay na mahalaga. Sabi ni Jehovah, makinig ng mabuti. Nangangailangan iyon ng pagsisikap. Kaya paano natin babayaran ang katotohanan? Ang isang mahalagang paraan ay ang paggamit ng ating oras. Kailangan natin ng oras para magbasa ng Biblia. Oras para makinig sa mensahe ng kaharian. Oras para mag-aral, maghanda para sa mga pulong, at regular na dumalo sa mga ito. Ngunit limitado ang oras. Kaya kung maglalaan tayo ng oras sa mga espiritual na bagay, dapat nating kunin ito mula sa ibang bagay. Nangangahulugan ito na maaaring kailanganin nating bawasan ang oras na ginugugol sa mga hindi gaanong mahahalagang gawin. Hinihikayat tayo ng Biblia na gamitin ang ating oras ng matalino. Bawat isa sa atin ay kailangang magdesisyon. Gaano karami sa aking oras ang handa kong ibigay para matutunan ang katotohanan? Walang limitasyon sa kung gaano karami ang maaari nating matutunan tungkol kay Jehovah. Ang kanyang karunungan ay malalim at walang hanggan. Kaya habang mas maraming oras ang ating inilalaan, mas marami tayong natatamo. Gayon, ating isaalang-alang ang isa pang mahalagang bahagi ng halaga. Akibasa ang Isaias 55:3. Sinasabi nito, ikiling ninyo ang inyong tenga at lumapit kayo sa akin. Makinig kayo at kayo ay mananatiling buhay. Dito ay ipinapakita sa atin ni Jehovah na ang pakikinig ng mabuti ay hindi optional. Ito ay mahalaga. Sa katunayan, ang ating buhay ay nakasalalay dito.
Ngunit ang pakikinig ng mabuti ay hindi laging madali, hindi ba? Minsan ang ating mga isip ay puno ng mga alalahanin. Minsan ay may mga pang-abala sa ating paligid. Ang ingay, paggalaw, o maging ang pisikal na kakulangan sa ginhawa ay maaaring magpahirap sa pag-concentrate. Ang ilan ay maaaring nag-iisip pa nga tungkol sa ibang mga bagay habang nakaupo sa isang pulo. Kaya ano ang makakatulong sa atin? Maaari tayong gumawa ng malay na pagsisikap na mag-focus. Kapag binabasa ang isang kasulatan, maaari natin itong hanapin at sundan. Nakakatulong ito sa ating isip na manatiling nakatuon. Maaari rin nating controlling kung saan natin itinutuon ang ating atensyon. Kung hahayaan nating gumala ang ating mga mata at iniisip, maaring makaligaan natin ang mahahalagang punto. At kapag ang ating isip ay parang nalulula, maaari tayong manalangin kay Jehovah. Maaari nating hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng katahimikan at tulungan tayong mag-focus. At magagawa natin iyon ng maraming beses kung kinakailangan. Nais ni Jehovah na makinabang tayo sa ating natututuhan. Nakikinig siya sa ating mga panalangin at tutulungan niya tayo. Kaya muli, itinatanong natin, magkano ang handa nating ibigay? Handa ba tayong regular na magbigay ng ating oras? Handa ba tayong magsikap na makinig ng mabuti, kahit na hindi ito madali? Ang katotohanan ay napakahalaga. Nagibigay ito sa atin ng kapayapaan, lakas, kagalakan, at pag-asa sa buhay. Ngunit tulad ng anumang bagay na mahalaga, may hinihingi ito sa atin. Ang magandang balita, anuman ang ibigay natin, mas marami tayong matatanggap bilang kapalit. Kaya maging determinado tayong patuloy na bilhin ang katotohanan. Gamitin natin ng matalino ang ating oras, makinig ng mabuti, at patuloy na matuto mula kay Jehovah. Kung gagawin natin ito, tunay tayong makikinabang sa Kanyang maibiging pangako, ang maturuan niya at tamasahin ang saganang kapayapaan. MGA Spiritual Nahiyas mula Essay Isaias 54:55. Tanong 1. Isaias 54:17. Ang unang bahagi ng talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng anong tatlong mahahalagang katotohanan. Una, ipinapakita ng Isaias 54:17 na bilang mga lingkod ni Jehovah, dapat nating asahan ang oposisyon dahil ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay kadalasang kinapuputan. Nakakatulong ito sa atin na huwag magulat kapag nahaharap tayo sa kritisismo sa paaralan, trabaho, o kahit sa loob ng ating mga pamilya dahil sa ating mga paniniwala. Pangalawa, ipinapakita rin nito na maaaring gumamit ang ating mga kaaway ng iba't ibang mga sandata, tulad ng mga kasinungalingan, ang gigipit o pag-uusig, upang subukang pahinain ang ating pananampalataya. Ang pagkaalam nito ay naghahanda sa atin na manatiling alerto at hindi matitinag kapag nahaharap tayo sa mga banayad na impluensya o direktang oposisyon. Ikatlo, ipinapakita pa nito na anuman ang gamitin laban sa atin, hindi ito magkakaroon ng pangmatagalang tagumpay dahil pinoprotektahan tayo ni Jehovah. Nagbibigay ito sa atin ng kumpiyansa at lakas ng loob. Maari tayong manatiling tapat dahil alam nating hindi kailanman hahayaan ni Jehovah na ang anumang bagay ay magdulot sa atin ng permanenteng pinsala. Ipinapakita ng Isaias 54. Isa na si Jehovah ay maaaring magdala ng hindi inaasahang paglago at kagalakan, kahit na pagkatapos ng isang panahon ng pagkawala o paghihira. Ang mga dumaranas ng mahihirap na panahon ay maaaring makatiyak na ang kanilang sitwasyon ay maaaring bumuti sa pamamagitan ng pagpapala ni Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 54. Apat na inaalis ni Jehovah ang kahihiyan at tinutulungan ang kanyang bayan na malampasan ang masasakit na karanasan. Kung ang isang tao ay nahihirapan sa mga nakaraang pagkakamali o kahihiyan, ipinapaalala nito sa kanila na hindi sila kinukonsinti ni Jehovah kapag bumaling sila sa kanya. Ipinapakita ng Isaias 54. Na tinitingnan ni Jehovah ang kanyang sarili bilang isang mapagmalasakit na asawa at tagapagtanggol ng kanyang bayan. Makakapagbigay ito ng kapanatagan sa mga taong nakadarama ng pag-iisa. Jehovah ay lubos na interesado sa kanilang kapakanan at hindi sila kailanman pinababayaan. Ipinapakita ng Isaias 54.
Ito na kahit na pinahihintulutan ni Jehovah ang pansamantalang pagkabalisa, ang kanyang habag ay mabilis na bumabalik. Sa panahon ng mga pagsubok, maari nating tandaan na ang disiplina o pagpapahintulot ni Jehovah sa kahirapan ay hindi kailanman permanente at palaging binabalans ng pag-ibig. Ipinapakita ng Isaias 54, 1-0 na ang tapat na pag-ibig ni Jehovah ay hindi natitinag, kahit na ang lahat ng iba pang bagay ay tila hindi tiya. Kapag ang buhay ay tila hindi matatag, sa pinansyal, emosyonal, o espiritual, maaari tayong umasa sa patuloy na pag-ibig ni Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 54, 13 na tinuturuan ni Jehovah ang kanyang bayan at binibigyan sila ng kapayapaan. Makakaramdam ng kapanatagan ang mga magulang sa pagkaalam na ang pagtuturo sa kanilang mga anak tungkol kay Jehovah ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan at katatagan sa kanilang buhay. Ipinapakita ng Isaias 54, 17 na walang sandata o pagsalansang ang maaaring magtagumpay laban sa mga lingkod ni Jehovah. Kapag nahaharap sa kritisismo o pag-uusig, maaari tayong manatiling tiwala na poprotektahan Jehovah ang ating katayuan sa Kanya. Ipinapakita ng Isaias 55, isa na inaanyayahan ni Jehovah ang lahat na tumanggap ng mga espiritual na pagpapala ng walang bayad. Anuman ang ating pinagmulan, malugod tayong inaanyayahan na lumapit kay Jehovah at makinabang mula sa kanyang mga inilalaan. Ipinapakita ng Isaias 55, 2 na ang paghahangad ng mga bagay na hindi tunay na nakakasya ay pagdaaksaya ng pagsisika. Hinihikayat tayo nito, lalo na ang mga kabataan, na magtuon sa mga espiritual na tumuhin sa halip na habulin ang mga pansamantalang kasyahan. Ipinapakita ng Isaias 55, 3 na ang pakikinig kay Jehovah ay humahantong sa buhay at mga walang hanggang pagpapala. Ang paglalaan ng oras para sa mga pulong, pag-aaral, at mga espiritual na gawain ay tumutulong sa atin na manatiling buhay at malakas sa espiritual. Ipinapakita ng Isaias 55, 6 na kailangan nating hanapin si Jehovah habang may pagkakataon pa. Hindi natin dapat ipagpaliban ang paggawa ng mga pagbabago sa ating buhay. Gayon na ang panahon para maging mas malapit kay Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 55, ito na si Jehovah ay handang magpatawad ng sagana kapag ang isang tao ay nanumbalik sa kanya. Nagbibigay ito ng pag-asa sa sinumang nakakaramdam na sila ay sumobra na. Si Jehovah ay laging handang magpakita ng awa. Ipinapakita ng Isaias 55, 8 na ang pag-iisip ni Jehovah ay mas mataas kaysa sa atin. Kapag hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang isang bagay, makapagtitiwala tayo na ang daan ni Jehovah ay laging mas matalino. Ipinapakita ng Isaias 55, 1:11 na ang salita ni Jehovah ay laging natutupad ang layunin nito. Inatitibay nito ang ating tiwala sa Biblia at nagwudyok sa atin na patuloy na ibahagi ang mensahe nito sa iba. Ipinapakita ng Isaias 55, 12 na ang paglilingkod kay Jehovah ay humahantong sa kagalakan at kapayapaan. Kahit sa isang maigting na mundo, ang isang espiritual na rutina ay maaaring pumuno sa ating buhay ng katahimikan at kaligayahan. Ipinapakita ng Isaias 55, 13 na kayang baguhin ni Jehovah ang nakakapinsala tungo sa isang bagay na kapaki-pakinabang at pangmatagalan. Tinitiyak nito sa atin na kayang baguhin ni Jehovah ang ating buhay para sa ikabubuti, anuman ang ating nakaraan o kalagayan. Mag-usap, essay ministeryo, essay larangan. Tagdang aralin bilang 4. Pagsisimula ng usapan, 2. Bahay-bahay. Ibahagi ang isang katotohanan mula sa Appendix A ng brochure na Love People. Tagapaglathala, Miriam. Magandang hapon. Ako si Miriam. Magiging maikli lang ako. Nakikita akong bumabalik ka pa lang. Sana ay hindi masyadong nakaka-stress ang araw na ito. May-ari ng bahay, G.A.D. Medyo naging abala, sa totoo lang. Miriam, naiintindihan naman iyan. Maraming tao ang nakakaramdam ng labis na pagkabalisa nitong mga nakaraang araw. Maari ko bang ibahagi ang isang maikling kaisipan mula kay Jesus na nakatulong sa maraming tao na harapin ang pang-araw-araw na stress? G.A.D. Saish. Miriam, sa aklat ng Matthew 6:34,
Sinabi ni Jesus na huwag mabalisa tungkol sa bukas, dahil ang bawat araw ay may kanya-kanyang alalahanin. Ano sa palagay mo ang ibig niyang sabihin doon? G8. Siguro hindi natin dapat masyadong isipin ang hinaharap. Miriam. Eksakto. Si Jesus ay isang mahusay na guro, at ang kanyang payo ay napaka-praktikal. Ang pagdutuon sa ngayon ay makakatulong na mabawasan ang stress at gawing mas madaling pamahalaan ang buhay. G8. May katuturan iyan. Miriam. Nagturo rin siya ng isang bagay na simple ngunit mabisa sa Mateo 7, oras 12 minuto. Tratuhin ang iba sa paraang gusto nating tratuhin tayo. Sa palagay mo ba ay maaaring mapabuti ng ganitong uri ng payo ang mga relasyon? G8. Nga. Miriam. Kaya naman maraming tao ang nasisiyahan sa pag-aaral mula sa mga turo ni Jesus ng direkta mula sa Biblia. Nag-aalok kami ng isang maikling pag-aaral sa Biblia kung saan tinitingnan namin ang kanyang payo at kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Ito ay napakasimple lang at kasya sa schedule mo. G8. Vemem, Saich. Miriam. Kung hindi magandang panahon ngayon, pwede akong bumalik sa ibang araw at ipakita sa iyo ng maikli kung paano ito gumagana. Kailan mas magiging maginhawa para sa iyo? G8. Siguro mas maganda sa ibang araw. Miriam. Walang problema. Pwede akong dumaan sa ibang oras na babagay sa iyo. Salamat sa oras mo ngayon. G8. Sige. Salamat. Miriam. Magandang araw. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagubilin? Ibinahagi ng mamamahayag ang katotohanan tungkol kay Jesus mula sa appendix ng brochure na Love People. Siya ay mapagmasid at kinikilala na maaaring abala ang may bahay. Pumili siya ng isang maikli at may kaugnayang paksa, stress, na tumutugma sa sitwasyon. Nagtatanong siya ng mga simpleng tanong upang may sangkot ang may bahay. O ginagamit niya ang mga turo ni Jesus upang ipakita ang praktikal na halaga. O magalang niyang sinusuri kung ito isang magandang oras at hindi pinipilit. Isang pag-aaral sa Biblia ang iniaalok ng natural at may konsiderasyon. Takdang aralin bilang 5. Pagsisimula ng usapan, 2. Ang publikong pagpapatiwala. Magbahagi ng isang katotohanan mula sa appendix ng brochure na Love People. Mamamahayag, Daniel. Kumusta? Magandang hapon. Nagdaan, pagpapala. Magandang hapon. Daniel, magiging maikli lang ako. Maraming tao ang nawala ng mga mahal sa buhay at iniisip pa rin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Alam mo ba na ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw at nakaaaliw na sagot? Pagpapala, talaga. Ano ang sinasabi nito? Daniel, sa aklat ng Ecclesiastes 5, sinasabi nito na ang mga patay ay walang anumang nalalaman. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin niyan? Pagpapala, siguro wala silang alam. Daniel, eksakto. Ipinapakita nito ang mga namatay ay hindi nagdurusa o nasasaktan. Nagpapahinga lang sila, arang nasa mahimbing na pagtulog. Pagpapala, nakakaaliw iyon. Daniel, ginamit din ni Jesus ang halimbawang iyon. Sa Juan 11, oras 11 minuto negatibo 14 na, sinabi niya na ang kanyang kaibigang si Lazaro ay natutulog noong siya ay namatay. Kaya tinutulungan tayo ng Biblia na makita ang kamatayan bilang isang mapayapang kalagayan, hindi isang bagay na masakit. Pagpapala, hindi ko alam iyon. Daniel, maraming tao ang nakakahanap ng kaaliwan doon. Mayroon kaming maikling pag-aaral sa Biblia na nagpapaliwanag ng higit at tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan at ang pag-asa para sa hinahara. Ito ay simple at batay sa Biblia. Pagpapala, mukhang interesante iyon. Daniel, kung gusto mo, maaari kong ipakita sa iyo kung paano ito gumagana sa ibang pagkakataon. Kahit na ipakita sa iyo ang isang bagay ng maikli sa Jable.org. Pagpapala, siguro sa ibang pagkakataon. Daniel, walang problema. Salamat sa paglalaan ng ilang sandali upang makinig. Magandang araw. Pagpapala, salamat. Ano inilalapat ng demosyong ito ang tagubilin? Ibinahagi ng tagapaglathala ang isang katotohanan tungkol sa kamatayan mula sa appendix ng brochure na Love People. Pinagmamasdan niya ang pagiging bukas at pinapanatiling maikli at magalang ang pamamaraan.
O gumagamit siya ng simpleng tanong upang simulan ang pag-uusap ng natural? O ginagamit ang mga banal na kasulatan upang magbigay ng malinaw at nakaaaliw na katotohanan? Kalmado at hindi mapusok ang tono. Iniiwasan niya ang panggigipit at hinahayaan ang dumadaan na magdesisyon kung magpapatuloy. Takdang aralin bilang 6. Pagsubaybay, 2. Ang publikong pagpapatiwala. Bigyan ang tao ng contact card. Tagalathala, Esther. Kumusta muli? Ikinagagalak kong makita ka. Nag-usap tayo sandali ilang araw na ang nakalipas tungkol sa panalangin. Dumadaan, Giraffe. Naalala ko. Esther, natutuwa ako. Noong nakaraan, nabanggit mo na minsan parang hindi sinasagot ang mga panalangin. Naisip mo na ba iyon? Giraffe. Sa totoo lang, minsan parang walang nakikinig, lalo na kapag mahirap ang mga bagay-bagay. Esther, parang napakahirap niyan. Nakakapanghina ng loob na maramdaman iyon. Giraffe. Eksakto. Esther, salamat sa pagbabahagi niyan. Kinikilala ng Biblia ang mga damdaming iyon. Sa awit 62, 8, inihikayat tayo nito na ibuhos ang ating mga puso sa Diyos dahil Siya ay isang kanlungan para sa atin. Ano ang palagay mo tungkol sa ideyang iyan? Giraffe. Gusto ko iyon, ngunit hindi pa rin ito laging madali. Esther, totoo iyan. Kailangan ng oras upang mabuo ang kumpiyansang iyon. Ngunit nakakaaliw na malaman na inaanyayahan tayo ng Diyos na ipahayag ang lahat ng ating nararamdaman, hindi lamang ang mga perpektong salita. Giraffe, may katuturan iyan. Esther, kung nais mo, ipinapakita ng contact card na ito kung paano ka makakahanap ng mas nakakaaliw na mga kaisipan tulad nito sa Jably.org. May mga ikling artikulo at video tungkol sa panalangin at kung paano nakikinig ang Diyos. Giraffe, sige, salamat. Esther, walang anuman. At kung sakaling gusto mong magsalita pa o magtanong, ang mga detalye ay nasa card. Masaya akong ipagpatuloy ang pag-uusap anumang oras. Giraffe, inahahalagahan ko iyan. Esther, salamat sa pagbabahagi ng iyong mga saloobin sa akin ngayon. Magkaroon ka ng mapayapang araw. Ano inilalapat ng demosyong ito ang tagubilin? Maingat na nakikinig ang mamamahayag at hinahayaan ang tao na ipahayag ang kanyang mga damdamin. Kinikilala niya ang kanyang mga alalahanin nang hindi sinasamantala o binabaliwala ang mga ito. Tumutugon siya ng may empatiya at kabaitan. Isang teksto ang ginagamit upang aliwin at bigyan ng katiyakan. Isang contact card ang iniaalok ng natural bilang isang kapaki-pakinabang na mapagkukunan. Ang tono ay nananatiling mainit, matiyaga, at magalang. Takdang aralin bilang 7. 5. Tema, paano mag-aral? Ang pagkatutong mag-aral ng maayos ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung gaano tayo nakikinabang mula sa Biblia. Ngayon, ang tema ay paano mag-aral, at ang layunin ay tulungan tayong hindi lamang magbasa, kundi tunay na maunawaan at may lapat ang ating natututuhan. Una, bago simulan ang anumang artikulo o kabanata, makakatulong ang pag-preview ng material. Sa halip na dumaretso sa talata 1, maglaan ng ilang sandali upang tingnan ang pamagat. Ipinapakita ng pamagat ang pangunahing tema. Pagkatapos ay pansinin ang mga subheading. Nakakatulong ito sa atin na makita kung paano inorganisa ang impormasyon at kung paano sinusuportahan ng bawat bahagi ang tema. Gayon din, tingnan ang anumang mga larawan, chart, o mga kahon ng pagtuturo. Pagkatapos ay itanong, ano ang inaasahan kong matutunan? Ano ito makakatulong sa akin? Ang simpleng hakbang na ito ay nagbibigay ng direksyon sa ating pag-aaral at inihahanda ang ating isip na matuto. Gayon, ang pangalawang pangunahing punto ay ang maingat na pagkuha ng mga katotohanan. Habang binabasa natin ang bawat talata, dapat nating hanapin ang mga sagot, lalo na kung may mga nakalimbag na tanong. Ang pagmamarka ng mga pangunahing punto ay makakatulong sa atin na matandaan ang mga ito. Kung may bago, makabubuting bumagal at unawain itong mabuti. Dapat din nating hanapin ang mga puntong magagamit natin sa ministeryo o sa mga pahayag. Halimbawa, itanong, kanino ko ito maaaring ibahagi?
Markahan ang mga kapaki-pakinabang na kaisipang iyon at repasuhin ang mga ito mamaya. Ang isa pang mahalagang bahagi ng pag-aaral ay ang paggamit ng mga kasulatan. Kapag binanggit ang isang kasulatan, maglaan ng oras upang basahin ito. Pagkatapos ay isipin, ano sinusuportahan ng kasulatang ito ang talata. Nakakatulong ito sa atin na makita ang ating pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Diyos, hindi lamang sa mga ideya ng tao. Minsan, maaring may makita tayong hindi natin lubos na naunawaan. Sa halip na matigil, maaari tayong gumawa ng tala at balikan ito mamaya. Kadalasan, habang patuloy tayong nagbabasa, nagiging mas malinaw ang paliwanag. Kung hindi, maaari natin itong saliksikin pagkatapos. Gayon, isalang-alang natin ang isa pang mahalagang punto, tumuon sa mga pangunahing ideya. Ginawa ito ni Apostol Pablo sa Hebreo 8. Isa nang sabihin niya, ito ang pangunahing punto. Tinulungan niya ang kanyang mga mambabasa na makita ang pangunahing kaisipan upang maunawaan nila kung paano magkakaugnay ang lahat. Sa parehong paraan, habang nag-aaral tayo, maaari tayong huminto at magtanong, ano ang pangunahing punto rito? Ano ito naugnay sa tema? Nakakatulong ito sa atin na masundan ang daloy ng mga ideya at mas matandaan ang mga ito. Susunod, dapat tayong magtanong ng isang mahalagang tanong. Ito ba ay magpapakilos sa akin na kumilos? Ang pag-aaral ay hindi lamang para sa kaalaman, ito ay para sa pagkilos. Pagkatapos matuto ng isang bagay, maaari nating itanong, ano ito dapat makaapekto sa aking buhay? Ano ko ito magagamit sa aking pamilya, sa kongregasyon, o sa ministeryo? Ang pag-iisip tungkol sa mga totoong sitwasyon ay nakakatulong sa atin na may lapat ang ating natututuhan. At kapag ipinapanalangin natin ito, mas nagiging makabuluhan ito. Ang huli, pagkatapos matapos ang isang kabanata, artikulo, maglaan ng oras para repasuhin. Subukang alalahanin ang mga pangunahing punto at mga sumusuportang ideya. Nakakatulong ito sa atin na matandaan at magamit ang impormasyon sa ibang pagkakataon. Kaya, ang bawat pangunahing punto ay sumusuporta sa ating tema, paano mag-aral. Sinusuri natin ang material upang maunawaan ang tema. Kinukuha ang mga katotohanan upang mapalawak ang kaalaman. Nakatuon sa mga pangunahing ideya upang makita ang pangkalahatang larawan. Inilalapa ang ating natututuhan upang makinabang ang ating buhay, at narerepaso upang matandaan ito. Kapag nag-aaral tayo sa ganitong paraan, lumalalim ang ating natututuhan, lumalakas ang ating pananampalataya, at mas handa tayong gamitin ang ating natututuhan upang tulungan ang iba. Salamat! Pag-aaral ng Biblia ng Kongregasyon. Aralin 78, ipinangangaral ni Jesus ang mensahe ng kaharian. Tanong 1. Anong gawain ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sagot. Ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang gawaing pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ni Jehovah. Sinanay niya sila at pagkatapos ay isinugo sila upang magturo sa mga tao, gumawa ng mga alagad, bautismuhan sila. Gaya ng nabanggit, sinabihan niya sila na ipangaral ang mabuting balita sa buong lupa at turuan ang iba tungkol sa salita ng Diyos. Tanong 2. Ano ang naramdaman ng mga alagad tungkol sa kanilang gawain? Sagot. Masaya at sabik ang mga alagad sa kanilang gawain. Pagbalik nila mula sa pangangaral, nasasabik silang sabihin kay Jesus ang nangyari. Kusang loob silang sumunod sa kanya, agad na iniwan ang kanilang dating gawain. Isinagawa ang kanilang atas ng may kagalakan at sigasig. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sagot. Itinuturo ng ulat na ito na nais ni Jehovah na marinig ng mga tao sa lahat ng dako ang mabuting balita. Mapagmahal niyang ibinigay ang kanyang anak, binigyan siya ng banal na espiritu upang mangaral. Sinusuportahan din ni Jehovah ang gawaing pangangaral at nais niya na mas maraming manggagawa, na nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa lahat ng handang matuto tungkol sa kanya. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot. Ang isang malinaw na aral ay ang kahalagahan ng pag-una sa espiritual na gawain, tulad ng ginawa ng mga alagad. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng pagiging sabik at masayang naglilingkod kay Jehovah. Bukod pa rito,
Itinuturo nito ang pangangailangang makipagtulungan sa iba at magtiwala sa suporta ni Jehovah sa pagsasagawa ng inyatas na gawain. Tanong 5. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot. Sa pamilya, maaring maglaan ng oras para pag-usapan ang kaharian at palakasin ang loob ng isa't isa sa espiritual na paraan. Sa kongregasyon, maaring magkaroon ng kusang loob na espiritu na suportahan ang mga pagsisikap sa pangangaral at magtulungan ng may pagkakaisa. Sa ministeryo sa larangan, maaring magkaroon ng sigasig at kagalakan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ang nagtitiwala na pagpapalain ni Jehovah ang mga pagsisikap. Aralin 70 gumawa si Jesus ng maraming himala. Tanong 1. Bakit nagawa ni Jesus na pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman? Sagot. Nagawa ni Jesus na pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman dahil binigyan siya ni Jehovah ng banal na espiritu upang magsagawa ng mga himala. Ang kapangyarihang ito ay nagbahintulot sa kanya na pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman, ibalik ang paningin at pandinig, alakadin ang mga paralisado, at palayain pa nga ang mga kontrolado ng mga demonyo. Tanong 2. Ano ang nangyari sa anak na babae ni Jairo? Sagot. Nagkasakit ng malubha ang anak na babae ni Jairo at namatay bago dumating si Jesus. Gayunpaman, sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag umiyak at sinabing natutulog lamang ito. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Bata, bumangon ka." Agad-agad, nabuhay ang bata, umupo, at labis na natuwa ang kanyang mga magulang. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot. Itinuturo ng salaysay na ito na si Jehovah ay mahabagin at may kapangyarihang mag-alis ng sakit at maging ng kamatayan. Sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jesus ng kakayahang gumawa ng mga himala, ipinakita ni Jehovah ang kanyang mapagmahal na pagnanais na magdala ng ginhawa, ibalik ang buhay sa mga tao. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot. Ang isang mahalagang aral ay ang magkaroon ng pananampalataya sa kapangyarihan at pangangalaga ni Jehovah, tulad ng ginawa ng mga lumapit kay Jesus. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng pasasalama, tulad ng isang ketongin na bumalik upang mapasalamat kay Jesus. Bukod pa rito, itinuturo nito ang pagtitiwala kay Jehovah kahit sa mahihirap na sitwasyon. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot. Sa pamilya, maaring hikayatin ang pananampalataya sa pangangalaga ni Jehovah, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Sa kongregasyon, may papakita ang pagpapahalaga sa mga pagpapala at suporta ni Jehovah na ibinibigay sa iba sa panahon ng pangangailangan. Sa ministeryo sa larangan, ang nakaaaliw na mensahe tungkol sa kaharian ni Jehovah, bilang ang pag-asa na walang sakit at maging ang pagkabuhay muli, ay maaaring ibahagi ng may kumpiyansa. Salamat sa panonood.